Nakapagluto ka na ba o nakatikim ka na ng chicken halang-halang? Isa tong kilalang ulam sa bahagi na nagsimula sa Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Ang salitang halang sa wikang Cebuano at iba pang bahagi ng Bisayang wika ay nangangahulugang maanghang. Kaya ito ay mas nakilala bilang kilalang lutong ulam na chicken halang-halang. Pero teka lang ha, may dalawang klase ng pagluluto sa ating paboritong halang-halang. Sa version ng Cebu, ang kanilang halang-halang ay niluluto mula sa karning laman ng baka at laman loob na hinihiwa ng maliliit at hindi ito ginagamitan ng gata. May palo din to ng anghang at madilaw-dilaw na kulay ng sabaw mula sa turmeric na gamit nila o luyang dilaw. At dito nga, base sa inyong nakikita, ang lulutuin natin ay version ng Mindanao. Ito ang pinakasikat na version para sa manok na may combination ng tinola at gata. Alam mo yung kumakain ka ng tinola pero may lasa ng gata at may palo ng anghang? Oh, wait lang, baka may tumaas dyan ng kilay. Ngayon, para sa ating mga manonood dyan ng mga taga Mindanao, Visayas at Cebu, disclaimer lamang po ha, hindi ko sasabihin to na authentic dahil ito yung version na gagawin ko. Kaya naman ikalma ang ating sarili at sabay-sabay natin tong lutuin at ihain sa ating pamilya at I'm sure ko na kapag natikman nyo kahit kayo ay uulit-ulitin nyo tong ihain sa inyong pamilya. Bali nga pala, kung mapapansin nyo dito ay naghihiwa ko ng isang buong manok. Gagamit din tayo ng dahon ng sili. Meron din tayong oregano, pamdagdag aroma at tanggal lansa. Gagamit din tayo ng tanglad. Merong siling haba. Para naman sa panggisa, sibuyas at luya lang ang gagamitin natin. At syempre hindi pwedeng mawala ang papaya. O kalma, alam ko yung mga kilay tumataas na. Hindi po ito hinog mga manaya or yung talagang malambot na panghimagas na. As in talagang malutong po talaga to. Mukha lang siyang hinog na hinog. So ito yung masarap na isinasawsaw or binababad sa suka o insaladang papaya mga manay. Napakasarap neto kasi nagbibigay ito ng manamis-namis na lasa para sa sabaw ng ating lulutuin. Tatanggalin ko yung pinakabuto para hindi natin yan maisama sa ating pagluluto. Kahit ako mga manay, nung binuksan ko yung papaya, nagulat ako, hinog na. Kaya naman nakita nyo hiwa na kasi nga inisip ko, hala, malambot na yata to. Pero nung kinagat ko, ante, ang lutong. Kahit yung ipin ko parang kakalas na sa pagkagat, mukha lang pala siyang hinog pero nananakot lang, char. Pero hindi ko naman sinasabi mga manay na humanap kayo talaga ng ganito ha. Pwede kayong gumamit syempre ng hilaw talaga na papaya. Ito kasi mula dun sa puno namin na tanim. Kaya naman nang binunot, akala namin ay panghimagas na, matigas pa pala at pwede pang ipangsahog dito sa aking lulutuin. So balik na nga tayo dito sa ating pinainit na kawali. Naglagay lang ako ng konting mantika at sabay-sabay na natin igigisa ang luya, sibuyas, then yung tanglad. Bali, igigisa lang natin to sa katamtamang apoy hanggang sa lumabas yung kanyang aroma at kumapit dun sa ating karne. Kapag okay na, ilalagay na natin yung nahugasan at nalinisan natin na karne ng manok. Syempre, hindi natatapos doon. Titimplahan natin to ng pampalasa, gaya ng pamintang pino, at maglalagay din tayo ng patis. Pwede rin naman ng asin kung ayaw ninyo ng patis kasi yung iba allergic daw sa patis, so wag nyo pong lagyan ng patis. Then, sangkutsahin muna natin to para mas kumapit yung mga aromatic ng ating ginigisa sa ating karning manok. Noong una ko rin tong natikman mga manay, kahit ako talagang napawaw din kasi ang sarap pala nun. Alam mo yung naghahalo talaga yung tinola pero may gata. Ang sarap. Tapos may palo ng anghang. Yun ang pinaka nagustuhan ko. At dito nga pagkatapos natin magisa ay maglalagay naman tayo ng oregano. Etong oregano mga manay, ang sarap neto dito kasi yung aroma niya, maaamoy niyan kapag kumukulo na. Susundan ko rin ang paglalagay ng tubig. Then, tatakpan natin to at hayaan ng ilang minuto at babalikan. Kapag kulong-kulo na, tatanggalin na natin yung oregano na nilagay natin kanina. Huwag na natin yan isama hanggang sa dulo. Maaamoy niyo na mga manay yung oregano kumapit na dun sa kanyang mismong sabaw. So, hinahalo-halo ko lamang po ito ng bahagya kasi dito, maya-maya ay maglalagay na po tayo ng gata. So, ang gagamitin kong gata nga pala mga manay, yung nasa Tetra Pak o eto yung brand na gamit ko. Bale, maliit lang na pack yung gamit ko rito mga manay. 200 ml yung kanyang sukat. So, hahaluin ko muna. Tapos, hindi ko na po ito tatakpan. Hahayaan ko lamang po ito kumulo ng mga 5 to 10 minutes nang walang takip. Kasi itong manok na gamit ko ay hindi naman ito matagal palambutin dahil madali lang naman itong maluto. So, hayaan muna natin yan ng ilang minuto. At dito nga makalipas ang ilang minuto, balikan natin at haluin.
Pwede nyo pa po itong dagdagan ng sabaw, depende po yan sa inyo. Hindi naman natin to kailangan palaputin gaya ng mga ginataang lutong ulam. Then ilalagay na natin dito yung hiniwa natin na papaya kanina. Yung ganitong klaseng lutong ulam mga manay, itry nyo po kasi napakasarap nito lalo na ngayon na maulan. Ang sarap humigop ng sabaw nito. Kasi naglalaban yung anghang, tapos kakaibang lasa ng sabaw. Talagang pagpapawisan ka at masarap parisan ng patis na may sili. So dahil malambot-lambot na yung ating papaya, maglalagay na tayo ng mga sili natin. Tingnan ulit ng red bell pepper ko. Meron tayong siling berde. Sinamahan ko rin ng bell pepper mga manay. Kaso nga lang, ang liit ng aking tanim. Halos itong mga nilagay ko ritong gulay ay mula na po sa garden ko. Gaya nitong sunod na ilalagay ko mga manay. So maglalagay po ako ng spring onion. Dapat onion leeks. Kaso wala tayo nun. So ito yung tanim ko. Dahon ng sibuyas to mga manay. Hiwain ninyo ng maliliit. Ilagay nyo dyan. Dagdag aroma talaga. Ang sarap nito sa ganitong uri ng ulam. The best talaga tong ulam na to. So, ang sarap lang po sa pakiramdam kapag yung mga nilalagay nating gulay sa mga lutuin natin, sarili nating tanim. Pampalasa, naglagay din po ako ng chicken cube. Yun naman ay optional ha. Kayo na po ang masusunod sa mga pampalasa na nilagay ko. Pwede nyo yan palitan base sa gusto ninyong timpla. So kapag okay na, malambot na yung karning manok, gayon din yung ating gulay na nilagay na papaya, ang panglas natin na ilalagay yung dahon ng sili. Ang dahon ng sili ko mga manay, kung mapapansin nyo, may bunga pa talaga no? May siling labuyo na kasama kasi gusto ko talaga yung palo ng anghang neto. Kapag nilagay nyo na yung dahon ng sili mga manay, patayin nyo na po yung apoy kasi maluluto na yan sa init ng sabaw ng ating niluto. Dito sa lugar namin o kahit saan, wala akong nakikita na nagbebenta ng ganitong klaseng lutong ulam na chicken halang-halang. So kung nanonood ka at meron kang maliit na karinderya at naghahanap ka ng lutong ulam na panibago sa panlasa at paningin ng mga customer mo, subukan nyo po yung ganitong luto. At sigurado yung mga customer ninyo babalik-balikan kayo. Kasi yung lasa niya na mula dun sa sabaw na may palo ng anghang, mula sa luya at iba't ibang klase ng sili na nilagay natin, tapos may palo ng gata, kakaiba po talaga yung binibigay. Tsaka alam nyo mga manay, mula nung natikman ko yung ganitong klaseng lutong ulam, masasabi ko na ire-recommend ko talaga siya na itry ng iba. Kasi nga doon sa kakaibang lasa niya na talagang babalik-balikan at gusto ko siyang i-share sa iba na maipatikim dahil hindi ako magsisisi sa timpla. So muli ako po ang inyong madiskarting nanay at sana po ay magustuhan niyo itong aking version ng chicken halang-halang at sana din ay masubukan nyo. So yun lang.